Alam mo ba? Tuwing nakakaramdam ng pananakit o sakit sa katawan, karamihan sa atin ay agad nagpapatingin o nagpapakonsulta sa mga eksperto. Mahalaga ito para maagapan o matugunan ang anumang iniindang sakit. Kaya naman, sa pagdiriwang ngayong araw, December 12, ng Universal Healthcare Day, ating alamin kung bakit nga ba ito mahalaga. Ang Universal Healthcare Day ay nagsimula noong December 12, 2012 kung saan ang United Nations General Assembly ay gumawa ng resolusyon na nagsusulong ng universal health coverage. Nagsimula rin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng maraming international organizations tulad ng World Health Organization at United Nations Development Program. Ito ay naglalayong siguraduhin na ang lahat ng tao sa mundo ay may akses sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Layo nitong magbigay ng pantay at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Ito rin ay nagtutulak sa mga bansa na magsagawa ng mga hakbang para makamit ang universal healthcare. Inilunsad ito bilang tugon sa kawalan ng akses ng maraming tao sa serbisyong pangkalusugan. Ang World Health Organization ang nangunguna sa pagsulong ng Universal Healthcare Day. Mayroon din itong suporta mula sa United Nations at ibang non-government organizations. Marami ring mga lider sa iba't ibang bansa ang nagsusulong nito sa kanilang sariling pamahalaan. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Act na nilagdaan noong 2019 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo nitong matiyak na ang lahat ng Pilipino ay may akses sa kalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Kasama rito ang libreng check-up, laboratory test, hospitalization at gamot sa ilan sa mga sakit. Saklaw din nito ang pagpapalakas ng PhilHealth na kaagapay ng mga pasyente sa mga bayarin sa pagamutan. Pero, nananatili pa ring isa sa malalaking hamon ang kakulangan ng mga pasilidad at healthcare workers lalo na sa mga liblib na lugar. Katunayan, sa pag-aaral ng University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies noong 2022, mayroong isang doktor na nagbibigay serbisyo sa higit 1,000 katao sa Pilipinas. Pero, mas malala pa ito sa iba pang parte ng bansa gaya ng BARMM at Region 4B na mayroon lamang 2 doktor sa 49,000 katao. Para matugunan ito, ipinasa rin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act 11509 o ang Doktor para sa Bayan Act na layong maparami at matulungan pa ang mga nagnanais na maging doktor. Kaya naman, ang araw na ito ay hindi lamang isang pagdiriwang o pagkilala sa universal healthcare, kundi para rin sa pagpapanatili ng pantay na akses sa kalusugan para sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Ngayon, alam mo na!